The House Strike Committee continues its probe on online disinformation. And for the latest, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, yung mga pinatawag ba dyan sa hearing, parang nagsisimula na magsisi kung bakit umattend pa sila? Yes, magandang hapon, Lord and Denise. So far, out of the 18 na SOCMED personalities na supposedly inimbitahan para sa pagdinig ngayon, 8 lang ang pumunta dito, and out of this 8, 6 yung binigyan o hinaina ng subpoena ng House Strike Committee para nga dahil hindi sila sumisipot sa mga lumipas na pagdinig, at ang justification nila dito ay dahil naghihintay daw sila ng guidance na Supreme Court doon sa inihain nila last February 4 na petition for certiorari and prohibition. Pero since hindi nagkaroon ng TRO dito, dumalo na dito ngayon at humarap na etong sina Elizabeth Joy Cruz, Dr. Edel Pineda Garcia, si Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, kasama sina MJ Quiambao, Dr. Richard Mata, Mark Louis Gamboa, at dating Presidential Communications Office Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Maalala nga na nagbabala ang House panel na binubuo ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information na posibleng makaharap sa contempt at detention ang mga personalidad na hindi muli sisipot sa pagdinig ngayong araw. Pero sisadya na rin naman itong mga ito. Nandito rin sina CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco, and even si Press Officer Yuse Claire Castro, na nagsisilbi rin silang resource person sa usapin ng regulatory at enforcement measures laban sa disinformation. And so far, yung ilan sa mga napag-usapan na kanina, mayroon daw circulating na fake news na sinasabi ang bansang China ay sinasakop na ang Luzon Islands pati ang Palawan. At first time daw ito rin na nakita nung na-bring up kanina, sabi ni Commodore J. Tariela. At isa na naman daw itong naratibo na dapat maituwid o malabanan, lalong-lalo na pagdating sa fake news. At kasabay nito, nakausap na rin kanina yung representative mula sa TikTok na si Miss Peachy Paderna, at sinabing meron din silang quality control measures na isinasagawa, pero willing silang makipag-cooperate doon sa mga sinasabing malicious content, misleading information online para raw ma-bring up nila ang mga ito at magawa ng aksyon, either to take it down or i-check nila yung explicitness ng nilalaman nito. Sa interpellation proper din kanina, kasama ito namang si Crisette Laureta Chu, isa sa pinaka nasilip dito ni na Zambales Representative Jefferson Conghun ay yung kanyang post sa social media noong March 13 tungkol sa mass resignation ng pulisya following yung pagkakaaresto nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinabi dito ni Chu, hindi raw fake news ito, at ginamit niya yung salitang, to be specific, yung daw, to echo yung general impression and not to phrase it as a news. Pero nagsasabi siya ng sorry kanina, hindi dahil doon sa post, kundi dahil hindi raw naintindihan yung konteksto ng kanyang post. Pero nasabi naman kanina si IDG Chief Police Major General Nicolas Torre, walang mass resignation, wala raw nag-file ng mass resignation sa pulisya. So ang nasabi dito ni Ms. Crisette, posibleng magpo-post na lang din daw siya to follow up na hindi nga totoo yung kanyang unang naging post. Kanina rin naman, ito namang si Mary Jean Quiambao, ang napag-usapan naman dito ay yung kanyang mga post na kiniklaim na hindi raw totoo itong mga EJK victims or yung toll ng deaths na around 30,000 to 40,000. And yun nga, nagkaroon kanina ng medyo heated na conversation sa pagitan ng panel tsaka itong mga resource persons. Pero kaulanan, nagsorry din itong si Miss Quiambao, at she's parang nire-rectify niya ngayon yung una niyang mga sinasabi o yung mga post niya. Sinabi niya kasing massive hoax, quote-unquote, itong mga sinundan nito ni Representative Joseph Stephen Paduano na kinonfirm ng Commission on Human Rights yung tally ng EJK, at hindi ito binibilang yung before or after ng administrasyong Duterte. So yun yung so far yung ilan sa mga napag-uusapan kanina, at nagkaroon nga lang ng heated na conversation sa pagitan ng resource persons. Nandyan si Commodore Tariela, no? Tinanong ba siya ng best friend niya na kongresista? So far, hindi pa. Ang napag-usapan pa lang kanina na nakausap itong si Commodore Tariela ay yung tungkol nga doon sa umakalat namang fake news na sinasabi nga sinasakop din ng bansang China ang Palawan at saka ang Luzon Islands. At ang nasabi dito ni Commodore Tariela, isa na naman nga raw itong naratibo nga dapat labanan, and dapat na mapalakas na raw yung security measures and yung pag-regulate ng content online para masiguro na walang malilin lang o maloloko nito. Pero isang challenge dito kasi yung ilan sa mga nakita raw nila na nagsa-circulate na posts online tungkol dito nasa ibang lengguwahe. So another challenge to that is yung reaching
yung community sa posibleng gumagawa nun o yung ibang nami-misread or nami-misinterpret yung nilalaman ng content na iyon. Mary Mon, kanina no, may TikTok representative na they said they were willing to work with everyone para mas maging stricter yung mga lumabas sa social media. Pero maiba kong konti, ililihis ko lang ng konti. Ano? Bakit nadinig natin kanina, nagkakaroon ng tanungan between the TikTok representative and I believe that was Congressman Paduano. Bakit umabot sa usapang pati pornografiya? Bakit may ganun? Abante. Si Abante. Congressman Abante pala yung kanina, oo. Nagpakita nga rin si Congressman Abante ng sample ng videos na merong explicit content na sinasabi. Kasi ang napag-usapan dito, kung gaano nga ba yung kalayo yung extent or yung limit ng pag-filtering ng mga content online. Kasi ang nasabi dito ng representative from TikTok, meron silang digital mechanism na bago ra ma-upload online yung mga content supposedly ng mga content creators and finifilter ito. Pero base sa sinabi kanina ni Representative Abante, may mga nakakalagpas doon sa filtering system na yun, which includes explicit content such as pornography, even yung mga content kung saan marami raw ang nagmumura. So yun yung isa sa pinaka-ni-raise din doon na concern ng panel. Nagmumura? Alala ko, for the past 6 years noon. On live, ano? Sa RTV, may nagmumura. Ngayon baka sa Netherlands may Okay, wait, Mary Mon, kanina narinig natin, parang yung hindi pa rin napigilan ng ibang mga congressman na mag-settle lang personal scores with some vloggers. Tama ba? Mary Mon? Yes, kanina. Kanina doon sa interpellation proper kasama itong si Crisette Laureta Chua, medyo nagkaroon nga sila ng initan din ni Zambales Representative Jefferson Conghun at nabanggit kanina later on nung lumipas yung kanilang interpellation proper, meron daw silang history na dalawa. At ang nasabi naman dito ng representative ng congressman, dahil meron din daw nilalabas na content o mga posts patungkol sa parang paninira or maligning sa kanya. Kaya mukhang nag-transform yun doon sa naging interaction ng dalawa sa pagdating dito. At siguro kanina rin yung isang kongresista rin na si Representative Marcoleta, hinahanap niya rin yung iba pang mga kawani natin sa media na sana nga raw ay maimbitahan pa sa mga susunod na pagdinig. Ikaw, nandiyan ka na, i-represent mo. Hindi, Mary Mon, sino nga yung kanina, refresh your memory, yung kongresista na nagtanong, ikaw ba may pinost sa akin? Ano bang sinabi mo tungkol sa akin? Hindi ko masyado makita kanina Marami-rami kasi silang mga nagtanungan, pero tinanong ni Representative Abante rin itong sina Ms. Crisette Laureta Chu kung meron din ba silang naging content na, to be specific, patungkol naman sa kanya. So nagkaroon din doon ng heated na conversation. Sabi dito nila Ms. Laurette Chu, even nila Mary Jean Kiambao, wala raw silang pinututunguhan to be specific na mga kongresista. And yung mga pinopost daw nila online ay either general impression yon o yung sentiments na nakikita nila, pero they're not phasing it, or to be specific kay Ms. Chu, they're not phrasing it as news, kundi pag-i-echo lang daw ng general sentiment. Pero ang nasabi rin kanina nila Attorney Trixie Cruz Angeles at nila Dr. Richard Mata, lahat daw ng ginagawa nila online ay sakop daw ito ng kanilang freedom of speech and expression at ginagamit lamang daw nila yung platform para nga maibahagi yung kanilang mga sentimiento lalo sa lokal na issue. Oo, pero ika nga, sabi dati ni William Shakespeare, walang freedom of expression sa congressman na pikon. May tanong lang ako sa iyo, Mary Mon. Yung kanina, hindi napakita kung sino habang nagtatanong yung isa congressman, sabi niya, is that your counsel? You're conferring with? Hindi po, nagpapapirma lang po sa akin. Sino yung nadamay na yon? Lumabas yung sipon ni Denise sa kanyang mata. Sa kakatawa kanina. Ito yung habang nag-uusap nga ang panel, pati itong si Mary Jean Kiambao. Pero mukhang may pinapapirmahan ata ang isang staff ng House. Pero hindi na pinakita kasi, to be specific, kung ano nga ba pinapirmahan na yan. Pero ang nasabi naman pinatatabi niya raw yun dahil nga busy pa sila sa interpellation proper. Natanong tuloy, ikaw ba, are you the counsel? Sabi. Speak of counsel, si Bebot Bello nandyan. Si Silvestre nagsisilbing collaborative legal counsel itong si dating Secretary Silvestre Bello. Pero technically ang nire-represent niya raw ay talaga si Crisette Laureta Chu. Pero para sa mga
iba pang social media personalities na present dito sa pangatlong pagdinig and nagsisilbi rin daw siyang collaborative legal counsel para sa kanila. Yun pala yung ibig sabihin nun. Alright, abangan natin yan at mukhang maraming masasayang eksena dyan. Unang mo lang ang ating Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Represent!